Hey, what's up guys? So, welcome back sa ating YouTube channel. So, meron pala ako ditong nire-repair na Huawei laptop. At explain ko sa inyo anong issue nito, okay? So, hindi ko na napakita yung ginawa kong pag-backlash. But, ngayon, so, ang pinaka-issue nito, dumating yung customer sa atin, which is, issue is walang display sa internal monitor, okay? And then, upon checking, so tinest namin dito sa external, so nag-project naman dito, so wala sa internal monitor. So kapag mga ganyan kasi, common is LCD. Ngayon yung binaklas na natin, nagkaroon na kami ng dealing sa pricing. So tinest ko muna, so bago tayo umorder, nagtest muna tayo ng mga almost mga 4 na parts na LCD. Ayan ang mga tinest ko, yan, ayan, so iba nakaligpit na. So ngayon, tataka ko, wala pa rin black screen talaga. So kahit anong palit natin ng LCD, ng mga scrap ko, wala talagang tawag dito, display. So pag ganun guys, tawag nito, possible itong motherboard naging problem. So ngayon, yung in-update ko yung customer natin, found out ko rin dalawa naging sira niya, LCD and motherboard. Yung LCD kasi may tama na din. So, nagkaroon kami ng dealing, okay naman sa kanya. Tapos, yung habang nire-repair ko na itong board, so Huawei to guys, Huawei, yung D15, malapad. So, Huawei laptop. So, yung full HD yan. And then, ito yung na found out ko. So, dito sa Facebook, may-ari yan. So, sinend ko. So, merong itong N channel. I think this is MOSFET. Switching siya, with switching. So nakita niya naman crowded. So ito yung kuha sa binocular ko sa Olympus. Ito naman yung sa iPhone nakuha. So may papansin natin dito, grabe yung corrosion. And then yung nilinis ko yan, so totally talagang ito talagang tanggal yung layout niya dito, yung layout. Tapos, nagse-search ako ng schematic diagram nito. Walang schematic pa rin until now sa Google. Wala ka makikita. Kahit saan mga website. So, wala talaga. Pero, ang ginawa ko na lang, dahil wala tayong schematic, sinearch natin itong mismong yung IC and datasheet. And meron naman nung nakuhang pictures. So, ito yung nakuha kong pictures, which is, ito yung equivalent tong IC na hinahanap ko, yung sira. Ito yung yan. So makikita natin dito sa board view ng ng IC. Okay. So ito yung 3 pins together. Tapos makikita natin dito sa data niya. So ang pin number 1 is 3 volts and pin number 5 is 3 volts din. So itong natin, ito dapat ang niya, ang matitest natin doon and ang ground sa pin number 2. So yung tinitest natin yung sa actual, so nawala dahil ito sira to. Ito yung pinaka ground niya, yung gitna. Tagang damage yung layout na yan. So binaklas natin, nilinis, nagkaroon tayo ng disolder, panibagong desoldering. And then ang ginawa ko, dahil sira na to yung pinaka layer nito, hanggang second layer damage So hindi na natin na-video yung actual kasi na rin dito. So, ang ginawa na lang natin is, so dahil ground yung pin number 2, ito kasing 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ganun kasi yan So, pin number 2, nag-tap tayo dito, kumuha tayo ng ground dito sa capacitor. So, nag-create tayo ng wire. Okay, so inanuan natin dito, tinap, para magkaroon siya ng ground. And then, inayos natin itong mga to. Dinisolder, tinanggal yung corrosion, and then siyempre bago natin i-test na may LCD, i-test muna natin na nakabuhay yung laptop. Dapat meron tayong makukuha dito 3 volts. Okay, kasi ang signal nito kapag nakakabit yung LCD niya dito kukuha ng LCD dito kukuha ng signal para magkaroon ng enable. Yung 3 volts is tumawid. So ba yung So tumawid dito sa na to,
pin number 4. Okay? Pin number 3, I mean. Yung 3 volts niya. So ngayon, yung ginagawa natin. Okay, so nagkaroon naman akong 3 volts dito sa pin number 5 kasi always power yun. Kung titingnan natin dito, yun. Ito, always, yung 3 volts na always power. Pin number 5. So ayan, tinest natin. Okay na, nagkaroon na rin ng ground. Inayos ko yung ground, so working na to yung IC. And then, tinest natin dito sa pinaka, laptop. So, okay na siya. So, nagkaroon na ng display. So, kung try natin videohan ngayon para makita nyo guys na working na. Okay? So, wait lang. Ayusin ko lang tong natin. Setup dito. So, ayun, nakakabit na. Ipa-power on ko lang. Setup ko lang. Power on natin. So, ayan, nakita nyo meron ng white. So, check natin. So, powering on pa lang. So, ayan, nakita nyo guys, may meron na siyang display. So, okay na. So, papalitan na lang natin yung LCD. Ito kasi LCD damage na rin eh. So, para maayos, na matino ang condition nito sa customer. So, ayusin din natin yan. So, ayun na. Low boot device, diba? So, malaga ayos na yung pinakasira nito. Ang gagawin na lang natin is order ako ng pyesa para dito sa tawag ito sa item na to. So sa madaling salita guys, ganun yung mga minsan na i-encounter natin sa pag-troubleshoot ng laptop na. Okay, minsan kala natin basic lang yung nagiging cost ng laptop. So pero upon yung during na, yung actual na, minsan may nadadiagnose tayo ng mga ganito na malalala pala ang nagiging issue. So kagandahan, so kapag naka-encounter ganyan, lagi kayo may pag-communicate sa customer nyo, i-update nyo sila. So ganito na ang babayaran, ganito ang presyo pag nagawa para bago nyo i-repair is palinaw yung deal nyo sa customer. Okay? So katulad nito, kala ko LCD lang pero yun pala, may tama rin pati yung sa motherboard, which is ayun na naging cost. So makikita natin, silyado talaga to yung ilalim niya. Pero makikita mo, nagkaroon pa rin ng corrosion. Ito ang pinagtataka ko paano nangyari to. Dahil sa likod ng board nito, halos malinis. Bugod tangi lang ito. So anyway, so may mga ganyan talaga. Kaya ayun lang. Salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo dito sa ating mini vlog na. So, simple lang naman ito. Don't forget to follow our YouTube channel, guys. So, maraming salamat sa inyo. This is just Enzo. Bye-bye.